The Boss Husband. Credit to the author. 1516-24. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Hey! Mukhang hindi na makatiis ang hipag ko. Nakangiti, hinawakan ni Orlen si Quincy at inihagi sa malapit na kama. Oy, dahan-dahan. Palagi mo akong tinatrato ng hindi maganda. Ngumiti si Quincy nang nakakuloko ngunit handang tanggapin ang marahas na laro ni Orland. Parang natural lang sa kanilang dalawa ang lahat ng si Orland ay mabilis na pumaibabaw kay Quincy, hinubad ang kanyang damit at inilantad ang kanyang makinis na hubad na katawan. Bilang anak ng isang mahusay na pamilya sa Illusion Realm, perpekto ang hubog ng kanyang katawan. Walang hihigit o walang kulang. Ang busty dibdib at puwit ay sa pagiging perpekto. Napalunok si Justin. Nang makitang nagsasaya si Orland sa dalawang bundok ni Quincy, nagutom din siya dito. Gayunpaman, hindi niya magawa ang kanyang sarili. Si Fernan sa gilid ay nakatitig na sa kanya ng may pagdududa. Bakit parang wala sa mood ang kasambahay namin ngayon? Tinapik ni Fernan ang likod ni Justin. Mabilis na nagpanggap na nasa sabik si Justin at sumagot. Well, ginagawa ito ng pangalawang master, kaya ayokong makagambala. Ano ang nangyayari sa iyo ngayon? Hindi ko pa nakitang ganyan kamagalang sa nakalipas na 3 taon, may kakaibang ngiti si Fernan. Hindi ba't laging masaya ang slot na ito kasama tayong tatlo? Pumunta ka lang, housekeeper. Ito ang nararapat sa iyo. Hindi ka ba mahilig pumunta dito mula sa likod? Sa'yo rin ang lugar ngayon. Mula sa likod. Halos malaglag ang panga ni Justin sa lupa. Ang mga tao sa Illusion Realm ay talagang kapareho ng bilis ng mga tao sa makamundong mundo. Ang 200 taong gulang na si Larry ay talagang gustong asarin ang kanyang ginang mula sa likuran. Nagpakawala ng malakas na tawa, hinubad na ni Fernan ang kanyang damit. Hindi nagtagal, sumama siya kay Orland sa pagpapahirap kay Quincy. Ilang sandali pa, si Quincy ay naka-doggy position sa kama. Parehong frontal at ibaba ay inookupahan ni na Orland at Fernan, na iniwang bukas ang lugar. Nang mapansin ni Quincy na walang nanggagaling sa likuran, tila naasar siya. Inalis ang malaking halimaw ni Fernan sa kanyang bibig, lumingon siya at tinitigan si Justin. Bastard, anong ginagawa mo? Tara na. Masakit maghintay. Noon lamang napagtanto ni Justin na ang babaeng ito ay walang malasakit sa isang putes sa nightclub. Nagtataka ako kung paano siya napili bilang pangunahing ginang ng pamilya Lo. O kaya ang mga dakilang pamilya sa Illusion Realm ay nasira ng husto. Kahit na ayaw ni Justin na gawin ito kasama ang iba pang 2 lalaki, nagpatuloy pa rin siya upang pigilan silang maghinala ng anuman. Agad niyang ipinakita ang kanyang pagkasabik. Matapos habarin ang kanyang pantalon, hinawakan niya ang kanyang puwitan at dirdiretsong pumasok. Dahil sa epekto ng proteksyon ng True Yuan, mahigpit pa rin si Quincy sa loob, gaano man siya kadalas nakipagtalik sa mga lalaki. Para siyang teenager na naging dahilan ng panginginig ni Justin. Kasambahay, parang iba ka. Si Quincy ay hindi pa nakaramdam ng sobrang pagkapuno noon. Alam niya na ito ay darating dahil ang kanyang laki ay hindi kailanman magiging katulad ng matatandang tao, si Larry. Ginamit niya ang parehong kasinungalingan na nanlinlang kay Mace dati. Ito ang tiyan niyang tiger pill. Hehe, gusto ba ito ng aking babae? Namula si Quincy at kumikinang ang kanyang mga mata. Tumango siya ng pilit. Damn you bastard, you got yourself some good things there. Tiyak na bihirang bagay iyon. Gusto mo bang sorpresahin ako ngayon? Si Orland sa ibaba at si Fernan sa harap ay parehong nagulat ngunit hindi sila nagsalita dahil ayaw nilang aminin na sila ay mas mahina kaysa sa isang 200 taong gulang na tao. Gayunpaman, nagtataka sila kung paano nakuha ni Larry ang ganoong bagay. Hihingi pa sana sila ng detalye sa kanya mamaya. Ang mahusay na labanan na nagparamdam kay Justin na parang isang panaginip ay natapos sa loob lamang ng kalahating oras. Sinadya ni Justin ang True Yuan para tapusin ito ng mas maaga.
Kahit na si Quincy ay tunay na mahusay sa paglilingkod sa mga lalaki at nasiyahan si Justin, ang pagtitiis ng mas matagal ay haantong sa paghihinala. Pagkatapos nito, tumalon si Quincy sa pond sa labas ng pavilion at doon naglinis ng sarili. Plano niyang manatili ng isang gabi sa Heavenly Cloud Pavilion pa rin. Samantala, nagpa siya sina Orland at Fernan na bumalik. Bagamat hindi sila naiiba kumpara sa isang maruming mag-asawa sa makamundong mundo, ang mga magsasaka ay mga magsasaka pa rin. Matapos magsaya, bumalik silang lahat sa normal nilang hitsura. Ang mga lalaki ay mukhang seryoso gaya ng dati at ang ginang ay mukhang matikas. Ang malabog na tingin mula sa kanila ay hindi na matagpuan. Si Justin ay tahimik na sumusunod sa likod ni Fernan pabalik sa kuta. Nang maglakbay sina Fernan at Orland, pumunta si Justin sa isang malaking bilog sa lugar ni Fernan. Bago pumasok sa kanyang White Jade Courtyard, nakita ni Fernan si Larry na naglalakad na may misteryosong ngiti. Bakit mo ako sinundan pabalik dito? Hindi ba sinabi ko sa iyo na dapat tayong magkita ng hindi gaanong pribado sa pamilya para maiwasan ang pagdududa? Bago natin tapusin ang Demon Beast Blood, si Quentin pa rin ang pinakamalaking banta natin. Sabi ni Fernan. Mabilis na yumuko si Justin at bumulong. Grand Elder, sinasamantala ko lang ang pagkakataong ito para imbitahan kang tingnan ang isang bagay. Nagulat si Fernan. Ano yun? Bakit hindi mo sinabi pabalik sa bahay? Naroon ang aking ginang at pangalawang guro. Nakakaabala. Sa totoo lang, lubos akong nagtitiwala sa iyo, ang Grand Elder. Natural na sabi ni Justin. Ayos lang si Fernan sa kanyang kasinungalingan dahil sina Orland at Quincy ay nagbahagi ng parehong lapit kay Quentin kahit na gusto nilang patayin siya. Ngunit iba si Fernan, labis niyang kinasusuklaman si Quentin. Ito ay dahil inagaw ni Quentin at ng kanyang ama ang orihinal na pag-aari ni Fernan at ng kanyang ama. Sabihin, ano ito? Tanong ni Fernan na nakakunot ang noo. Inilabas ni Justin ang isang top-grade na tungyuan pill mula sa space ring. Ang tungyuan pill, na kumikislap na may malabong ginto, ay ang pinino ni Justin hindi pa nagtagal nang bumalik siya sa Mediterranean Sea. Ito ay naitala sa Lady Two Sons Golden Pill Records bilang isang pill na mas malakas kaysa Cloud Pill sa pagbabago ng malaking halaga ng espiritual na enerhiya sa True Yuan. Ang isang tableta ay kapaki-pakinabang sa pagtulong sa isa na malampasan ang isang yugto. Ito ay masyadong nabalisa si Fernan at inagaw ito sa kamay ni Justin. Pagkatapos tingnang mabuti, ang tungyuan pill. Saan mo nakuha yan? Matagal nang nawala ang formula para pinuhin ang naturang tableta. Wala masyadong tao sa Illusion Realm. At saka, ang kalinisan ng pill na ito ay itinuturing na perpekto, tiyak na hindi ito magagawa ng nakatatanda sa concocting pill ng aming pamilya. Normal lang sa kanya ang maging excited dahil ang tungyuan pill ay isa sa mga top-grade na table task na nakatulong sa Tribulation Passing Stage Cultivators, lalo na sa mga lumalagpas mula sa Soul-forming stage hanggang Tribulation Passing Stage. Hindi umimik si Justin kahit na nagsasalita siya ng walang kaparerekon. 2 araw na ang nakalipas nang lumabas ako para magsagawa ng ilang mga gawain, napansin ko ang isang piraso ng manyeb na lupain sa Hilagang Kanluran ay ibang-iba. Ang espiritual na enerhiya doon ay napakalaki. Pagkatapos ay tumingin ako at nalaman kong may ilang kahon ng mga table tasks. Tila ang ilang selyo ay na-deactivate at ang lokasyon ng pag-iimbak ng mga tabletang ito ay nalantad. Postahan ako na sila ang naiwan ng mga sinaunang yaman. Para itago ang lahat sa aking sarili kaya itinago ko ang mga ito bago ito mapansin ng isang tao. Pagkatapos nito, mabilis akong bumalik, naghahanap ng paraan upang sabihin sa iyo ang tungkol dito. Talaga. Labis na nagulat si Fernan sa nakakagulat na balita. Sa sobrang tuwa niya ay nanginginig ang kanyang mga ngipin. Pakiramdam niya ay hindi ito kapanipaniwala ngunit ang aktwal na tungyuan pill ay nasa harapan niya na walang dahilan para magduda siya. Kung gayon, bakit mo sinabi sa akin ang tungkol dito? Maaari mo na lang sanang itago ang lahat sa iyong sarili. O ilagay ang mga ito sa loob ng iyong space ring. Si Fernan ay hindi lubos na pipi para maniwala sa lahat. Na may mapait na ngiti, sinabi ni Justin, Grand Elder, sa totoo lang, wala akong masyadong improvement kahit na sa mga tabletang ito. Limitado na ang talento ko at nasa hustong gulang na ako.
Nais ko lang na ang pagbibigay ng mga tabletang ito sa Grand Elder ay makakatulong sa iyo na labanan si Quentin. Mas masisiyahan ako na magkaroon lamang ng ilan sa mga ito. Kung ang paglalagay ng mga ito sa kalawakan ay hindi sapat ang ulo. Kung may makaalam. Pinaikit ni Fernan ang kanyang mga mata, isinasaalang-alang ang katotohanan ng katotohanan ito. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, sumuko siya sa tukso ng mga table tasks. Dahil ang Larry, ay wala kahit saan malapit sa akin sa mga tuntunin ng yugto ng paglilinang, sa palagay ko ay wala siyang masamang ideya sa likod nito. Sige, kung talagang mahahanap natin ang hideout, bibigyan kita ng magagandang reward, tinapik ni Fernan ang balikat ni Justin at ngumiti. Hehe, pangunahan mo, housekeeper. Oo naman, nagpakawala ng masamang ngiti si Justin at tumakas patungo sa hilagang kanluran. Si Fernan ay sumusunod sa likod, na naglalayong mapatay si Larry, kung may anuman. Hindi may kakaila na may mabuting kamalayan si Fernan. Napansin na niya na hindi tama ang Larry, na ito. Tinatawag noon ni Larry ang kanyang sarili bilang isang subaltern servant, o isang underling, ngunit hindi niya ginawa ngayon. Gayunpaman, ang epekto ng blinding lead ay napakalaki kaya hindi nahanap ni Fernan ang anumang pisikal na depekto at kaya hindi niya ito masyadong inisip. 15-17. Alam ni Justin na si Fernan, ang matandang fox, ay maingat sa lahat. Gayunpaman, hindi siya nag-abala dahil kailangan lang niya ng espasyo para patayin siya. Hindi mahalaga kung nakabantay si Fernan. Nang maramdaman niyang sapat na ang distansya mula sa kuta ng pamilya Lo, lumipad pababa si Justin, itinuro ang isang madilim na manyeb na tanawin. Grand Elder, tingnan mo. Saan? Sinundan siya ni Fernan at tinitigan ang ordinaryong manyeb na tanawin na may nakakunot na mga mata. Wala siyang naramdamang abnormal na espiritual na enerhiya sa lugar na iyon. Noon lang, naramdaman ni Fernan na may malakas na pinagmumulan ng True Yuan na dumarating sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Larry! Tumangala si Fernan at agad na namutla ang kanyang mukha. Sanhua! Nag-react si Fernan sa segundong iyon at lumitaw ang isang pilak na hilt, na bumubuo ng kalahating transparent na mahabang talam. Hinampis niya ito patungo sa Chaos Cauldron. Boom! Isang malaking pagsabog ang dulot ng kumikinang na laslas mula sa espada. Ang mga kislap ay kung saan-saan na parang mga alitaptap sa malayong kalangitan. Ang shockwave mula sa banggaan ng dalawang dakilang True Yuan ay halos ginawang vacuum space ang buong lugar. Kasabay nito, pilit na kinaladkad ng kabaligtaran na puwersa si Fernan palayo sa sumisipsip na kapangyarihan ng Chaos Cauldron. Sa lahat ng kanyang kapangyarihan, ang Raw Water Mid-Stage Cultivator ay nagawang makawala mula sa nakakagulat na pag-atake ni Justin. Nagulat din si Justin. Ang Grand Elder ng pamilyang Lo na may Raw Water Mid-Stage Cultivation ay hindi madaling harapin. Gayunpaman, alam niyang lahat iyon ay dahil sa tulong ng espadang pinangalanang Sanhua. Ang Sanhua na ito ay tila isang espada na maaaring mag-ipon ng espiritual na enerhiya, at baguhin ang enerhiya na iyon sa isang talim na maaaring sumabog sa anumang nais na oras. Sa kabilang banda, tumatakbo na si Fernan na may maputlang mukha habang si Sanhua ay nakabuo na ng isa pang half-transparent na kumikinang na talam, na eleganteng lumulutang sa hangin. Tuwang-tuwa si Justin. Mukhang ang pagpatay kay Fernan ay makapagbibigay sa akin ng magandang sandata. Sa tingin ko ang armas na ito ay hindi bababa sa medium top grade. Kung ito ay ginagamit ng isang taong may mataas na cultivation, ang kapangyarihan nito ay halos kapantay ng isang top grade na armas. Ang pinakamahalaga, ito ay dahil maganda ang espada. Angkop na iregalo sa aking ginang. Mukhang mahilig gumamit ng mga espada si Rose. Ibibigay ko sa kanya pagkatapos. Sa mismong sandaling ito, si Fernan ay natakot hanggang sa mamatay sa biglaang kapangyarihan na ipinakita ni Justin. Napakalakas nito para matansya ang kadakilaan ng kapangyarihan. Naniwala siya noon na hindi ito si Larry. Gayunpaman, hindi siya tanga para tanungin kung sino si Justin dahil nasa isip lang niya takbo. Alam niyang kung mananatili siya at lalaban, mamamatay siya. Ang kanyang paglilinang at sandata ay parehong mas malakas kaysa sa akin. Sinadya ba niya akong akitin dito para patayin niya akong mag-isa? Hindi siya hahayaang makatakas ni Justin. With an evil smile,
He asked, tumakas ka. Sa tingin mo kaya mo yun? Nang hindi gumagalaw, lumilipad ang Chaos Cauldron patungo kay Fernan, naglalabas ng malakas na absorbing power at hinihila si Fernan mula sa pagtakbo pa. Ang kapangyarihan ng Chaos ay kumokontrol mula sa malayo. Kahit na hindi nito ganap na naabsorb si Fernan, nabawasan nito ang kanyang bilis ng malaking halaga. Nahuli si Justin sa isang kisap mata. Isang kulay abo na puting raw water whip ang nabuo sa kamay ni Justin at inihampas niya ito sa mukha ni Fernan. Nagpadala si Fernan ng ilang laslas ng kanyang Sanhua Blade. Kahit na ang kalahating transparent na mga latigo ay hindi tugma para sa latigo, ito ay sapat na upang harangan ang mga pag-atake dahil sa walang tigil na akumulasyon ng enerhiya nito. Sino ka? Bakit ka lumalaban sa Pamilya Lo? Sa loob, si Fernan ay takot na mamatay. Ginagamit ng taong ito ang raw water bilang isang paraan ng pag-atake. Wala pa akong narinig na sino man na maaaring gumawa nito sa Illusion Realm. Kabisado ba niya ang Tai Ching Heavenly Lightning? Ang gayong tao ay dapat na isang napakatandang pambihira. Bakit niya ako sinusundan? Ayaw ni Justin na mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kanya. Ipinatawag niya ang Chaos Cauldron dahil napansin niyang hindi siya maaaring makapinsala sa pag-atake ng raw water. Ang Chao Cauldron ay direktang nakatutok kay Fernan. Lumitaw ang Chaos. Ibinuko ng mabangis at dambuhalang hayop ang dagwang bibig nito, tinitigan si Fernan sa matinding gutom. Para sa Chaos, siya ay isang masarap na pagkain dahil maaari itong maglagay muli ng isang halaga ng espiritual na enerhiya. Ito ba ang Chaos? Sa isang sigaw, ang enerhiyang naipon sa Sanhua ay sumabog mula sa kamay ni Fernan. Nakakatakot ang kapangyarihan ng True Yuan sa split second na iyon. Isa pang malaking pagsabog ang naganap ngunit sa pagkakataong ito, ang shockwave ay higit pa sa kayang tiisin ni Fernan. Kumikislap ng mga ilaw ang lumulutang sa atmosfera na para bang maraming shooting star ang lumipad. Ito ay nakakabighani ngunit nakamamatay sa parehong oras. Bumagsak si Fernan sa lupa. Nanganganib ang katotohanan na siya ay malubhang masugitan, muli niyang inalis ang sarili mula sa chaos na lumunok sa kanya. Gayunpaman, hindi niya napigilan ang susunod na pag-atake ni Justin dahil siya ay malubhang nasugatan sa loob. Sa paglipag sa lupa, bumuo si Justin ng isa pang raw water ball, ang laki ng isang grinding disc. Malapit na nitong sirain ang kaluluwa ni Fernan. Dahil alam niyang malapit na siyang mamatay, umiyak si Fernan at humingi ng awa. Oh great God, please don't kill me. Great God. I don't know how I offended you but please maawa ka sa akin itong karumal-dumal na minyan. Handa akong gawin ang lahat. Kaya kong ibigay sa iyo ang lahat ng sandata at table task ko. Hayaan mo lang akong mabuhay. Sa sandaling ito, si Fernan ay sumuko sa paghihiganti, ang pamilyang Luo, ang plano sa pagkontrol sa tatlong dakilang pamilya. Hindi na sila mahalaga. Nakatayo sa harap ng napakalakas na lakas ng kalaban, ang kanyang mga pangarap ay kalokohan. Makukuha ko pa ang mga gamit mo kung papatayin kita. Walang pag-aalinlangan, ibinaba ni Justin ang raw water ball. Nang mahawakan nito ang katawan ni Fernan, napasigaw siya ng malakas. Isang masakit na sigaw ang nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Arg! Isang malakas na hiyawan ang narinig mula sa nalalatagan ng nyebe na kagubatan ngunit mabilis itong nawala. Ang Grand Elder ng Pamilya Lo, isang cultivator ng raw water sa kalagitnaan ng yugto, ay hindi pa rin nakayanan ang masamang epekto ng Xuanshui. Inabot ni Justin ang magandang heal. Sa pag-iipon niya ng True Yuan, agad na nakabuo ang Sanhua ng isang napakalaking at nakakabighaning talam. Masaya, inilagay ito ni Justin sa kanyang singsing at kinuha ang space ring ni Fernan. Hinanap niya sa loob. Mayroong ilang mga walang silbi at random na mga susi at mga token. Ang ilang mga bote at ilang mga table task at mga recipe na hindi interesado si Justin, ay natagpuan din. Mayroon ding dalawa pang mababang uri ng armas. Inihagi sila ni Justin pabalik sa ring. Pagkatapos magpalit ng damit ni Fernan, inayos ni Justin ang kanyang cultivation level sa raw water sa kalagitnaan ng stage at naging hitsura ni Fernan. Sa wakas ay makapasok na ulit siya sa pills concocting room ng Caswall. Binalak ni Justin na iligtas si Jincel sa labas ng silid bago madaling araw.
Dahil namatay na si Fernan, natira na lang sina Quentin at Orland, dalawang raw water cultivator. Sa tingin ko hindi ko kailangan ng maraming pagsisikap para dito. Nang makita ang lakas ng pakikipaglaban ni Fernan, naramdaman niyang hindi magiging malakas si Quentin. Nagtiwala siya. Mabilis, bumalik si Justin sa pills concocting room. This time, mas naging mayabang siya nang makita ang dalawang matanda na nagbabantay sa pinto. Agad na binuksan ang pinto para kay Justin at kumpiyansa siyang nagtungo sa ikalawang palapag. Si Elder Clyde na namamahala sa lugar ay mabilis na bumati sa kanya ng bow. Mayroon bang mga utos para sa Grand Elder na pumunta dito gabi-gabi? Tanong ni Clyde na may mababang tono. Ang kanyang saloobin ay ganap na nagbago mula noong si Fernan ay naging kanyang direktang superior. May gusto akong tanungin kay Jinsel. Ayokong magambala ng sinuman, utos ni Justin. Nagulat si Clyde, iniisip kung bakit ito nauugnay muli kay Jinsel. Hindi na naglakas loob na magtanong pa, awkward niyang sabi. Patawarin mo ako, Grand Elder, ang dalaga ay umakyat kanina at hindi pa siya bumababa. Young lady. Napagtanto ni Justin kung sino ang tinutukoy niya. Dapat ay si Mila. Ngunit bakit siya pumunta upang makita si Jinsel? Nag-aalala si Justin kung gagawa ang babaeng ito ng anumang bagay na nakakapinsala kay Jinsel, ngunit naramdaman din niya na hindi siya ganoong uri ng tao sa parehong oras. Sige, yayain ko siyang bumaba. Ibinaba ni Justin ang kanyang manggas at umakyat sa ikatlong palapag nang walang sinumang huminto. Si Clyde, sa likuran, ay nakahinga ng maluwag habang nag-aalala na baka sermonan siya ng Grand Elder dahil sa hindi pag-aalaga ng hostage. Pagdating sa ikatlong palapag, agad na naramdaman ni Justin ang lokasyon ni Jinsel sa kanyang banal na kahulugan. Mabilis siyang tumakbo patungo sa bodega na nakabukas ang pinto nito. Ang nakita niya, sa unang tingin, ay blanko sa kanyang isipan at isang malakas na pag-akyat ng kabaliwan ang lumaki sa loob niya. Para siyang masusunog. Si Mila na nakapink na damit at nakatali ang buhok sa isang tirentas ay nakasquat sa gilid ng isang mahina at payat na babae. Kinurot niya ang kanyang bibig, pinipilit ang dalaga na kumain ng kahit anong pidgel niya. Ang babaeng nasa gulo ay halatang si Jinsel. Anong ginagawa mo? Tumalon si Justin pasulong at pinalipad si Mila gamit ang isang sipa. Nontog siya ng malakas sa malamig na matigas na pader. 15-18. Kahit na pumasok si Mila sa maagang yugto ng Soul Foreman, ang kanyang pangangatawan ay hindi naiiba sa isang normal na mandirigma. Paano kaya natitiis ng isang mahinang babae ang mabigat na sipa ni Justin? Pagkatok sa pader, agad siyang samuka ng isang subo ng dugo. Parang nadurog lahat ng buto niya. Sa pagtitiis ng mga luhang malapit ng palm attack, nanginginig na tumayo si Mila. Tumingin siya kay Justin na may takot na mukha. Grand Elder. Si Mila ay mali. Humihingi ako ng tawad kay Grand Elder. Nagalit si Justin. Anong pinakain mo sa kanya? Ay! Kinagat-kagat ni Mila ang kanyang maputlang labi, hindi makapagsalita. Bago niya mapigilan ang kanyang mga sugat sa truyuan, umubo siya ng panibagong subo ng dugo, pinipinta ang kanyang damit na pula sa dibdib. Si Jinsel na nakatalikod kay Justin ay dahan-daang bumangon na may malamig na ngiti. Kailangan mo bang pumunta ng ganoon kalayo? Kahit na kumain ako ng ilang healing pills, hindi ko akalain na mabubuhay ako ng matagal, hindi ba? Siya ay anak ng pinuno ng pamilya Lo. Kahit na ikaw ang Grand Elder. Hindi ka ba natatakot na matrigger ang iyong pinuno ng pamilya sa pamamagitan ng labis na pinsala sa kanya? Nakikinig sa boses ng pamilyar na babae, si Justin ay masaya sa loob. Kung tungkol sa pagtrato nito sa kanya bilang Fernan sa ngayon, hindi siya nag-abala. Teka. Ang sabi niya lang, healing pills. Tiningnan ni Justin ang mga tabletop sa lupa na pinakain ni Jinsel. Ito ay talagang isang mababang uri ng pagpapagaling na uri ng tableta. Nakilala agad ito ni Justin. Kaya ang Mila na ito ay hindi sinusubukang saktan si Jinsel, ngunit talagang gusto siyang tulungan. Napatulala, tumayo siya sa kinatatayuan. May halong damdamin, tumingin siya kay Mila na nagtitiis sa mga luha. Nanginginig siya dahil nangingibabaw ang takot sa kanya.
Sa mismong sandaling ito, ang inosente at masayang-masaya na batang babae ay mukhang nalulungkot, kulang sa espiritual na enerhiya sa loob niya. Hindi sanay si Justin sa hitsura niya ngayon at medyo kumirot ang puso niya. Na-misunderstood ko na naman ba siya? Nandito siya para tulungan si Jinsel ngunit ngayon ay nasugatan siya dahil sinapak ko siya. Kaya noong kinidnap si Jinsel, hindi rin ba ito pagkakaunawaan? Hindi ba talaga siya naglabas ng anumang impormasyon? Isang pakiramdam ng pagkakasala ang gumapang kay Justin ngunit wala siya sa posisyon na humingi ng tawad. Napabuntong hininga siya. Mukhang next time ko na lang masasabi. Umalis ka sa kwartong ito at huwag ka nang babalik pa. Utos ni Justin sa malalim na tono. Kahit na nabigla siya sa katotohanang hindi siya pinarusahan ng Grand Elder, masunaring tumango si Mila at naglakad palabas. Nang malapit na siyang lumabas, bumulong si Mila. Grand Elder. Alam ni Mila na walang kabuluhan ang aking mga salita. Ngunit, dapat ba talaga nating tretuhin si Sister Jinsel sa ganitong paraan? Napakaawa. Lumabas ka. Namumula ang mga mata ni Justin dahil sa guilt sa kanya. Hindi niya kayang harapin si Mila. Walang magawa, lumabas ng silid si Mila na nakayuko at nakarating sa ibaba ng hagdanan. Matapos makumpirma na ligtas ang ikatlong palapag, nakahinga ng maluwag si Justin. Bumalik siya sa kanyang orihinal na sarili at naglakad patungo kay Jinsel na nakatalikod sa kanya. Pumunta ka dito gabi-gabi, papakainin mo na naman ba ako ng mga special pills? Bakit ka nagmamadali? Natatakot na baka mamatay ako bukas. Ngumisi si Jinsel nang walang takot. Sarcasm lang ang nasa mga salita niya. Sa silid na walang ilaw, dumaan siya sa daan-daang pagpapahirap. Hindi na siya nababahala tungkol sa buhay at kamatayan habang siya ay naging walang puso. Maaga sana natapos ang buhay niya kung hindi niya nakilala si Justin noon. Namatay sana siya sa isang malungkot na kamatayan sa isang desyerto na lugar. Binigyan siya ng Diyos ng isang sulyap ng init na hindi niya akalaing mararamdaman niya. Nasiyahan siya. Gayunpaman, sumakit ang puso ni Justin nang marinig niya ang mga salitang iyon na biglang lumabas sa kanyang bibig. Mas mabigat ang bawat hakbang niya kaysa kanina na parang nakakadena ang mga paa niya sa mabigat na bato. Jinsel. Habang nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata, tinawag siya ni Justin sa pangalan. Nanginginig ang mukha niya at naninigas ang katawan. Nakapatong ang kanyang mga tuhod sa lupa, sa likod mismo ni Jinsel. Naramdaman ni Justin na ang kanyang pagdating ay walang magawa. Hindi sapat ang panghihinayang at sakit para ilarawan ang nararamdaman niya. Gaano kahirap para sa isang babae na harapin ang kamatayan ng basta-basta. Nagulat si Jinsel sa boses nito habang hinihingal. Ilang segundo pagkatapos niyang mag-react dito, tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata na parang talon. Akala niya ay matagal nang natuyo ang kanyang mga luha ngunit sa ngayon ay walang katapusang luha. Nagdusa, sakit, pighati, galit, namimiss. Hindi mabilang na mga emosyon ang bumalot sa kanyang katawan. Nasa bingit na siya ng pagkabaliw ngunit tuwang-tuwa siya na malapit na siyang mahimatay. Biglang naisip ni Jinsel ang isang bagay habang tinatakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang magulo na buhok, pinaliit ang kanyang katawan sa isang piraso. Siya ay takot na takot gaya ng dati. Lumapit si Justin sa kanyang mga tuhod at niyakap ang kanyang babae mula sa likod. Ang marumi at sirang short ay naglalabas na ng bulok na pabango ngunit hindi naabala si Justin. Sorry. I'm sorry. Kasalanan ko. Alam kong walang kwenta ang mga sinabi ko pero masisiguro kung hindi ka makakaharap ng ganito. Jinsel. Kung gusto mo akong sisihin o kamuhian. Sige lang. Kasalanan ko lahat. Hindi napigilan ni Jinsel ang kanyang mga luha at umiling. Hobby, umalis ka at huwag mo akong hawakan. Niyakap siya ni Justin ng mas mahigpit, hinding-hindi kita bibitawan. Pwede mo akong pagalitan o bugbugin kahit anong gusto mo pero hindi kita bibitawan. Bitawan mo ako. Umalis ka na lang. Lalong lumakas ang iyak ni Jinsel. Napansin ni Justin na may mali habang sinusubukang itago ni Jinsel ang isang bagay mula sa kanya. Kumunat ang noo niya, gustong ibalik si Jinsel. Gayunpaman, hindi payag si Jinsel.
Itinago niya ang kanyang ulo sa ibaba tulad ng isang ostrich, hindi nakaharap kay Justin kahit na ano. Jincel, anong problema? Ayaw mo ba akong makita? Nabigo si Justin at pilit na inangat ang kanyang ulo, inalis ang kanyang magulo na buhok. Sa kabila ng pagsisikap ni Jincel na itago ito, masyadong mahaba ang mga peklat sa kanyang mukha at napansin agad ito ni Justin. Ito ba? Napabuntong hininga si Justin. Hindi na nagdalawang isip, mariin niyang itinulak si Jincel sa lupa. Grabbing her face, he stared right at her mapatlo mukha. May dalawang mahabang crossed scar sa mukha niya. Nakakakilabot sa paningin. Hindi. Hobby, huwag mong tingnan. Huwag mo akong tingnan. Hindi. Iyak. Malungkot na umiyak si Jincel, niyakap ang kanyang ulo. Para siyang isang kaawa-awang maliit na uod sa malalim na kalaliman, nawala ang kanyang huling bit ng dignidad. Galit na galit si Justin na naramdaman niyang sisubog na ang kanyang mga organo. Siya ay napahiya hanggang sa buto, ang kanyang dignidad ay nadurog, ang kanyang puso ay inagaw, at siya ay naiwan ng isang madugong peklat sa panganib ng kanyang buhay. Nagpakawala siya ng nakakatakot na dagandong. Isang mapangahas na truyuan ang umiikot sa paligid ni Justin nang hindi mapigilan. Ang keyo sa kanyang katawan ay nasa gilid ng paggawa. Maging ang pinigilan na lumang sakit sa utak ni Justin ay tila may mga senyales ng muling pagbabalik na buhay. Ang mga mata ni Justin ay lumilipat sa pagitan ng pula at itim. Parang mawawala na siya ng kontrol anumang segundo. Mabigat at mabilis ang takbo ng kanyang hininga na para bang masusuffocate. Ang mga kalamnan at ugat sa kanyang katawan ay dumadagindong, lumalawak, at walang tigil na kumukuha. Sino? Sino ito? Jincel. Sino ang gumawa nito? Si Justin ay nagsisikap ng husto na sugpuin ang pagdagsa ng kabaliwan na iyon dahil alam niyang hindi siya mawawala ng kontrol sa sandaling ito, lalo na noong nasa rescue pa si Jincel. Gamit ang kanyang matigas na braso, marahan niyang niyakap si Jincel. Si Jincel ay nanginginig habang ang mga luha ay umaagos sa kanyang mga pisngi. Wala siyang masabi kahit isang salita. Nakatitig sa may peklat na mukha, pinigilan ni Justin ang kanyang mga luha at ngumiti ng nakakatuwang ngiti. Pipi, sa tingin mo ba hindi ka na maganda? Hindi ba sinabi ko na sa iyo noon na balang araw kahit na ang lahat ay hindi tumatanda at ang Jincel ko lang ang magiging matandang babae, mamahalin pa rin kita. Bakit ako magsisinungaling sa iyo? Habang nagsasalita siya, ibinaba ni Justin ang kanyang ulo at hinalikan ang duguan at nakakakilabot na peklat ni Jincel. Sa bawat pulgada, para bang hahalikan niya ang bawat pulgada nito. Hihingal si Jincel dahil walang kahit isang salita ang makalabas sa kanyang bibig. Malapit nang matuno ang kanyang katawan. Noon lang talaga niya naintindihan ang isang pakiramdam. Ang pakiramdam ng kamatayan ngunit walang pagsisisi. Maging si Jincel mismo ay hindi na malaya na ang kanyang ngiti ay ganoon ka-relax, banayad at may kumpiyansa. Hobby. Ang tanga mo. Mapapagaling mo pa rin ako, pero bakit parang tulala ka, at umiiyak ka pa? Dahan-daang natauhan si Justin at hindi na nawala ang kanyang mga mata. 15:19. Oo, ano ang iniisip ko? Tumawa si Justin na parang tulala. Jincel, bigyan mo ako ng sandali, pagagalingin kita at babalik ka sa isang magandang babae. Kapag ang isang tao ay dumaranas ng isang traumatikong pagkabigla, ang tao ay may posibilidad na makalimutan ang isang bagay na kadalasang hindi madaling makalimutan. Ang tao ay mabubulag din ng labis na emosyon. Nang makita ni Justin ang mukha ni Jincel na nasa Syra, siya ay nasa matinding sakit, sinisisi ang sarili sa nangyari. Literal na nakalimutan niyang may kakayahan siyang magpagaling at mabawi ang katawan ng isang tao. Gaano man kalakas ang iyong mental na kalidad, may mga pagkakataong matatakot ka. Ang lahat ay nakasalalay sa kabigatan ng sitwasyon, kung ito ay sapat na kakilakilabot upang takutin ang isang tao. Kahit na mayroon si Jincel ng 9 Meridian, walang anumang bagay na hindi maaaring pagalingin ng Endless Resolve Restoration Scripture. Noong nakaraan sa Australia, ang hindi lang magawa ni Justin ay ang mga pinsala sa mga panloob na organo, ang lugar kung saan ang 9 Meridian ay nagtataglay.
Dahil ang panlabas na balat ay hindi apektado ng 9-in meridian, inilabas ni Justin ang bala at pinagaling ang mga sugat. Ito ang dahilan kung bakit nakaligtas si Jincel hanggang sa dumating si Jane upang pagalingin siya. Sa pagkakataong ito, hihilim na ni Justin ang mga sugat sa mukha ng isang babae. Dahil ayaw niyang ipagsapalaran ito, kumuha siya ng isang top-grade na Dragon Guarding Pill at dinurog ito sa anyo ng pulbos. Makakatulong to kay Jincel na mapunan muli ang enerhiya sa kanyang mukha. Sumakit ang puso ni Jincel nang makita niya ang tableta. Hobby, sinasayang mo ito. Ang Dragon Guarding Pill na ito ay isang top-grade pill na pino mula sa mga buto ng dragon. Maaabot mo ang parehong mga resulta sa isang mababang grade spiritual pill lamang. Huwag ka masyadong magsalita. Gamitin mo lang ito gaya ng sinabi ko. Paano ko hahayaan ang babae ko na gumamit ng mababang grade kapag may available na top grade? Sabi ni Justin sa matigas na tono. Masaya si Jincel matapos marinig ang sinabi ng asawa at masunurin siyang tumango. Kailangan kong tanggalin ang patay na balat sa mukha mo mamaya, baka sumakit. Kung masyadong masakit, sabihin mo sa akin. Hindi tayo nagmamadali, kaya nating dahan-dahan. Inaliw siya ni Justin. Okay but no worries. Kaya kung tiisin kahit gaano kasakit. Ngumiti si Jincel. Tama siya. Mayroon siyang nakakalason na lason ng 9-in meridian at libu-libong lason mula sa mga table tas sa loob ng kanyang katawan. Ang pagpapahirap na dinanas niya ay hindi maihahambing sa isang sugat sa balat. Para kay Jincel, ang pagsipa ni Hector at paghati ng ilang subo ng dugo ay ordinaryong sakit lamang. Halos maiyak si Justin nang marinig ang isang babaeng naglalarawan sa sakit na iyon sa casual na tono. Si Justin ay hindi isang umiiyak na sanggol sa pangkalahatan dahil siya ay walang puso sa halos lahat ng oras. Gayunpaman, hindi niya mapigil ang tretuhin ng maayos si Jincel dahil sa kanyang aura. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok nito at sinaksak sa likod ng tenga. Huminga ng malalim, nagtanong si Justin sa isang nahihiyang ngiti. Jincel, lagi kong iniisip. Kung hindi kita nakilala sa United States o baka hindi tayo nagsama-sama sa Mediterranean Sea, baka mas maganda ang buhay mo ngayon. O at least, hindi ka nila mahanap at hindi ka magdurusa sa mga pagpapahirap na ito. Umiling siya at hinawakan ang pisngi ni Justin. You can't feel torture without feelings of love. Hobby, stop overthinking. Iiyak talaga ako kapag hindi mo nagagaling ang mukha ko. Ngumiti si Justin at nakahinga ng maluwag. Sige, ipikit mo ang iyong mga mata at humiga. Relax. Tumango si Jincel at humiga na nakapikit. Bahagyang kumulo ang sulok ng kanyang bibig. Pinag-isipan ito ni Justin. Una, gumawa siya ng isang sinulid ng tubig ng koi, dahan daw ang tinatakpan ng patay na balat sa kanyang mukha. Ang koi water ay walang masamang epekto ngunit nakapag-freeze ng kahit ano sa isang iglap. Maaari nitong pigilan ang mga nerbiyos na makadama ng sakit ng ilang sandali. Nang may tumpak na katumpakan, ini-swipe ni Justin ang nagyelo na bahagi gamit ang truyuan, na inilantad ang sariwang tisyo ng balat. Nagwiwisik siya ng powdered Dragon Guarding Pill sa kotse at ginamit ang Heaven and Earth Restoration Energy para i-activate ang tissue para sa self-restoration. Idinetalye ni Justin ang bawat pamamaraan, ng paisa-isa, para lang matiyak na ang bawat pulgada ng balat ng kanyang babae ay perpekto at walang kamali-mali. Ito ay trabaho na nangangailangan ng maraming pansin, hindi isang bagay na maaaring gawin sa pamamagitan ng casual na pagpapagaling. Sa buong proseso, nakangiti si Jincel nang hindi binubuksan ang kanyang mga mata. Para siyang nag-e-enjoy. Makalipas ang humigit kumulang 15 minuto, nakahinga ng maluwag si Justin. Sige, buksan mo ang iyong mga mata ngayon. Dahan-dahang umupo si Jincel at hinaplos ang sariling mukha ng nanginginig na mga kamay. Nakangiti si Justin sa kanya. Makinis, banayad, at nababanat. Isang dampilang at luha ang napuno ng mga mata ni Jincel. Walang babae sa mundong ito ang hindi mag-aalala tungkol sa kanyang sariling hitsura. Kahit anong pilit niyang patahimikin kanina, nag-aalala pa rin siya.
Sa isang tawa, si Justin ay bumuo ng isang nagyayelong salamin na may enerhiya ng tubig. Tingnan mo, my little Jincel. Hindi nagsinungaling sa iyo ang hobby mo, tama. Mas maganda ka kaysa dati. Napuno ng kaligayahan ang mga salita ni Justin. Pagkatapos suriin ang kanyang hitsura sa salamin ng maraming beses upang matiyak na ayos lang, niyakap ni Jincel si Justin ang may pananabik. Ilang beses pa niyang hinalikan ang pisngi nito. Nang may sasabihin pa sana si Justin, napansin niyang umiiyak na naman ang babae. Walang magawa, tinapik niya ang likod niya, hinayaan siyang umiyak, para ilabas lahat ng sakit na dinanas niya. Kasabay nito, sa isang ruta sa timog ng kuta ng pamilya Lo. Sa ilalim ng mga bituin, si Mila ay naglalakad pabalik sa kanyang tirahan na may mabibigat na hakbang. Naka-recover na siya sa sugat niya kanina pero bakas pa rin ang dugo sa dibdib niya. Mahal kong kapatid na babae, saan ka nagpunta ng napakagabi? Isang nakakatakot na boses ang nagmula sa harapan. Nanghihinang tumangala si Mila at nakita ang isang gwapong binata na may maayos na buhok na nakatayo doon. Mabilis niyang ibinaba ang kanyang ulo, iniiwasan ang direktang mata. Kuya! Bulong niya, walang balak sagutin ang tanong niya. Sabi ni Hector na may malamig na ngiti. Sa tingin mo ba wala akong ideya? May naging abala sa pabalik-balik mula sa Phil's concocting room ha. Ay! Hinawakan ni Mila ang sulok ng kanyang damit at lalo pang ibinaba ang kanyang ulo. Lumakad si Hector patungo sa kanyang kapatid at tinitigan siya mula sa gilid ng kanyang mga mata. Nagtataka ako kanina. Sinapak ko siya ng husto at gumaling na siya sa susunod na pagpunta ko. Sa una, akala ko ay ang mga tao ng Elder Association ang nagpagaling sa kanya. Sino ang nakakaalam kapag tinanong ko si Clyde na matandang lalaki na iyon, ikaw iyon. Ikaw ang maruming babae. Sumagot si Mila na may dalamhati. Kuya. Nakakaawa si Sister Jincel. Sister Jincel. May pangalan ng B*H na iyon. Saang panig ka ba talaga? Galit na galit si Hector. Agad na umatras ng 2 hakbang si Mila habang namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Sa kabila ng takot, sabi niya habang nakadikit ang mga ngipin. Siya. Kahit na minsan ay naging fiancé mo siya. Tsaka, napakaraming kasuklam-suklam na bagay ang ginawa ng pamilya natin sa kanya. Paano pa natin siya mabubugbog? Higit sa sapat na ang paghihirap niya. Tumahimik ka. Tumalon si Hector at itinaas ang kanyang kamay na para bang sasampalin siya ng mahigpit. Gayunpaman, tumigil siya kaagad bago tumama ang kamay niya sa mukha niya. Nag-alinlangan siya. Sa huli, bumitaw siya. Si Mila ay natakot na sa kamatayan habang ang kanyang mukha ay namutla. Ilang sandali lang ay napagtanto niyang hindi siya sinampal ni Hector, naaawa siyang tumangala. Pulang-pula ang mukha ni Hector. Tumingin ka. At lahat ng mga salitang sinabi mo na may huwad na kabaitan. Napaka-traidor. Hindi kita binugbog ngayon pero hindi ibig sabihin na hindi ka karapat-dapat. Ayoko lang mapagalitan ng tatay ko pagkatapos mong gumawa ng kaawa-awa sa harap niya. Ngunit, Mila, tandaan mo ito. Hindi mo ba naisip na hindi mo kayang protektahan ang apelyido ni Luban kahit na ang apelyido mo? Pinatawag ka na pabalik sa pamilya, hindi nito binabago ang iyong pagkakakilanlan. Halong anak ka lang, ipinanganak ng isang mabangis na babae mula sa mundong-mundo, hindi ka karapat-dapat na maging direktang ina po ng pamilya Lo nang maayos ang pakikitungo mo kay Jincel, dahil pareho kayo ng background. Tumingin si Mila sa kanyang kapatid na may maputlang mukha. Kuya, paano mo nasasabi ang ganyan? Maaring alam kong hindi ko siya biolohikal na ina ngunit itinuring kita na parang tunay kong kapatid. Hiniling sa akin ni Itay na makinig sa mga utos mo at noon pa man. Paano mo ako tretuhin ng ganyan ngayon? *T, napangiti si Hector. Kung talagang nakinig ka sa akin, hindi mo sana pinalaki ang iyong cultivation sa ganoong kaikling panahon. At saka, hindi mo maaakit ang atensyon ng Elder Association. Noon, sinabi mo na ang kapatid mo, ako ang palaging magmamana ng trono. Pero ngayon,
Hindi mo ba sinusubukang makipagkompetensya sa akin dahil lang sa mas pinuprotektahan ka ng ama? Kung ikaw ay isang mabuting kapatid na babae para lamang sa paghihintay. Hindi ko kayang lampasan ang yugto ng paglilinang at hindi nasisiyahan si tatay tungkol dito, ginamit mo ang pagkakataong iyon para sa iyong kalamangan. 1520. Inosenteng tiningnan ni Mila ang kanyang mabangis na kapatid. Hindi siya nakaimik. Isang boses ang tumutunog sa kanyang ulo. Paano niya nasasabi ang ganoong bagay? Paano siya naging hindi makatwiran? Baka sa mga mata niya ang kawalan ng pag-asa ng mapagtanto niyang napaka-inosente niya. Ang mundo ay hindi tulad ng iniisip niya. Bakit kailangang saktan ng lahat ang isa't isa ng ganito? Hindi ba dapat magmahalan ang mga miyembro ng pamilya ng walang pasubali? Dapat ba nating saktan ang isa't isa sa mga masasakit na salita? Hindi maintindihan ni Mila kung bakit ngunit wala siyang intensyon. Ang kapatid na nakatayo sa kanyang harapan ay sobrang nakakatakot na gusto niyang tumakas sa lahat ng mga problemang ito, tumakas mula sa lugar na ito. Gayunpaman, saan siya maaaring pumunta? Sa naaalala niya, matagal na siyang naninirahan sa lugar na ito. Hindi niya makakalimutan ang bawat halaman, puno, at mukha. Ito ang kanyang tahanan. Wala siyang matutuluyan sa labas ng mundo. Noong una, naisip niya na ang mundong-mundo ay iba sa nakatagong angkan. Gayunpaman, sa araw na iyon sa hotel ng theme park kung saan muntik na siyang mapatay ng lalaking mahal niya, sa kanya lang napagtanto na hindi siya bagay doon. Kahit anong pilit niya, walang magkakagusto sa kanya, pati na ang kanyang madrasta, kapatid, tiyuhin, at iba pang miyembro ng pamilya. Gaano man siya kasunurin, hindi nila ito nagustuhan mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Noon lang, isang malalim at prestihiyosong boses ang nanggaling sa kung saan. Anong ginagawa niyong dalawa dito? Nagulat at natakot si Hector. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo para makita ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng berdeng hanfo. Sa kanyang buhok na umaagos sa hangin, pinandilatan siya ng lalaki ng nakamamatay na mga mata. Tatay. Nagulat si Hector dahil inakala niyang si Quentin ay nasa kanyang closed-door cultivation. Gayunpaman, kahit papaano ay nasa labas si Quentin ngayon. Tumangala si Mila at bumulong, tatay. Habang nakapatong si Quentin sa lupa, tinitigil niya silang dalawa na para bang nakikita niya ang nangyari sa pagitan nila. Tiyak na alam ninyo kung paano ako ipahiya sa pakikipagtalo, sa halip na magsanay o magpahinga sa inyong mga silid sa oras na ito. Gusto ba ninyong pumunta ang Elder Association at tingnan kung paano kayo nagtatalo sa isa't isa? Sumagot si Hector na may awkward na ngiti, pare, ako. Casual lang akong nakikipag-usap sa kapatid ko. Hindi naman ito big deal. Oh. Pinaikit ni Quentin ang kanyang mga mata. Mukhang iniisip mo na lahat kayo ay lumaki na. Hindi lang ako itinuring mong tulalo kundi pati na rin bilang isang lalaki, takot makipagkompetensya sa isang batang babae. How? How dare I lie to you? Matigas ang ngiti ni Hector habang umiiling. Mula pagkabata, ikaw lang ang nakakatanggap ng pinakamaraming resources sa mga apprentice ng pamilya. At ngayon, dahil lang sa pagpasok ng iyong kapatid sa soul-forming stage, nagkakaganito ka na. Tiyak na alam mo kung paano ako proud. Si Quentin ay mukhang hindi kaaya-aya. Isang lamig ang damaloy sa gulugad ni Hector at agad siyang tumayo, ama. Patawarin mo sana ako. Hindi ko bibiguin si ama. Alam na imposibleng takpan ang nangyari, inamin ni Hector ang kanyang kasalanan. Dahil alam mo ang iyong mga pagkakamali, ibalik mo ang iyong puwit sa iyong silid. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito, may ilang mga disipulo sa iyong edad mula sa pamilya Fritz at Ning na nakapasok na sa Ming Water Stage. Kung hindi mo maabot ang Ming Water Stage bago ang martial competition sa pagitan ng tatlong pamilya sa susunod na taon, matitikman mo ang aking gamot. Pinandilatan siya ni Quentin. Mabilis na sumang-ayon si Hector sa isang malakas na boses at hindi namamalayang tinitigin si Mila mula sa gilid ng kanyang mga mata bago umalis. Pagkaalis ni Hector, tumingin si Quentin sa kanyang anak na may nanlilisik na mga mata saglit.
Pagkatapos ay mahina niyang sinabi, dapat kang bumalik. Huwag ka nang magsalita muli nang may pagsuwi sa iyong kapatid. Inangat ni Mila ang kanyang ulo sa nakakaawang tingin na iyon at sinabi, Daddy, hindi ko sinasadyang makipag-usap ng ganyan kay kuya. Hindi mahalaga at wala rin akong pakialam. Dahil nasa great family tayo, ang pag-aaway sa isa't isa ay isang pamantayan. Kung mabubuhay ka at manalo laban sa iyong kapatid, ibig sabihin ay kaya mo na. Pero kung matalo ka ng iyong kapatid, ibig sabihin hindi ka karapat-dapat na maging anak ng pamilya Lo. Walang maaawa sa iyo. Sabi ni Quentin sa casual na tono. Kinagat ang kanyang manipis na labi, ang mukha ni Mila ay puno ng kalungkutan. Napalitan ng kawalan ng kakayahan ang kagandahan ng kanyang hitsura. Daddy. Bakit ayaw sa akin ng lahat kahit na hindi ako nagsusumikap na humadlang sa kanila? Si kuya pa rin dapat ang magmamana ng trono. Hindi rin ako naghahangad ng anumang atensyon. Mula bata pa, sinabi mo na sa akin na namatay na ang aking ina. Ako ay isang anak na walang ina. Kaya, ako ay naging lubhang masunurin, ayokong maging bahagi sila ng pamilya. Ang gusto ko lang ay maging bahagi ng pamilya. Sa mundo, ang mga kaibigan ko sa paligid ko ay nanatili sa kanilang mga magulang at pamilya kahit na may kamatayan at karamdaman, kalungkutan at sakit, naiinggit pa rin ako sa kanila dahil sila ay dapat na maging isang pamilya. Daddy, masasabi mo ba sa akin? Ang kumikinang na mga mata ni Mila ay tumingin kay Quentin na para bang sila ay mga engkanto na nakapagsasalita. Dumilat si Quentin at nanatiling kalmado at malamig ang kanyang ekspresyon, maliban sa tumaas ang kanyang kilay saglit. Ilang sandali pa, malalim na sinabi ni Quentin, kung gusto mong mahanap ang sagot, iisa lang ang paraan. Ano iyon? Tumingin si Mila sa kanyang ama na may pag-asa sa kanyang mga mata. Upang maging mas malakas, sagot ni Quentin. Kapag mayroon kang lakas na harapin ang sinuman ng walang takot, mauunawaan mo kung bakit ka magkakaroon ng ganoong kalituhan. Si Mila ay namangha at nalito. Hindi niya alam kung paano nauugnay ang mga tanong na ito sa antas ng paglilinang. Tumalikod si Quentin at dahan-daang lumayo. Nasa iyong sariling mga kamay ang iyong kapalaran. Maaaring ako ang iyong biolohikal na ama ngunit hindi kita mapoprotektahan magpakailanman at hindi sasabihin sa iyo kung aling hinaharap ang pipiliin. Ang iyong kapatid ay anak ko rin. Sino sa inyo ang makakaligtas hanggang sa wakas, na nakasalalay sa inyong mga puso, kung pipiliin nito ang tamang direksyon? Sa oras na natapos niya ang pangungusap, si Quentin ay nasa unahan. Si Mila ay nakatayo doon ng ilang oras, pinunasan ang mga luha sa kanyang mga mata. Parang may naintindihan siya. Ang ikatlong palapag ng Pills Concocting Room. Matapos umiyak si Jincel, ginamit ni Justin ang Endless Resolve Restoration Scripture upang apihin ang 9 Meridian na malapit nang magwala at ang napakalaking dami ng mga lason. Ang tanging magagawa niya ay pigilan ang pag-uumapo ng mga lason dahil wala siyang agarang lunas. Nang maglaon, binilhan siya ni Justin ng isang set ng malinis na damit na pambabae. Tinulungan siya nito sa paglilinis ng maruming katawan. Dahil ang dalawa sa kanila ay naging mahina sa isa't isa sa kama ng hindi mabilang na beses, hindi malaking bagay na ilantad ang kanilang mga hubad na katawan sa isa't isa. Hindi sila kailanman makakaramdam ng awkward. Nakatitig sa malinis na sexy na katawan ni Jincel, si Justin ay hindi nalilibugin dahil alam niyang hindi ito ang tamang oras. Sinukli ni Jincel ang kanyang buhok, inilagay ito ng maayos sa mga balikat. Bumalik siya sa dati niyang magandang hitsura. Noon lamang naalala ni Jincel ang nangyari. Tinanong niya kung paano nagpanggap si Justin bilang si Fernan at kung paano niya ito natagpuan. Binuod ni Justin ang lahat ng nangyari kay Jincel at nagulat siya sa pagiging kapaki-pakinabang ng Blinding Leaf. Nang malaman niyang si Lucy ay iniligtas ni Justin at isang dakilang elder ng pamilya Fritz ang napatay, hindi siya naging masaya. Buhay pa si Yaya. Ang galing. Salamat, hubby. Naantig si Jincel. Ang pagdating ni Justin upang iligtas siya ay sapat na para sa kanya ngunit nailigtas din niya si Lucy na walang kinalaman sa kanya. Dahil lang sa yaya niya at tagapagligtas ng buhay.
Ang pagkaunawa sa pagtrato ni Justin sa kanyang lifesaver bilang kanyang sarili ay halos mapunit si Jincel. Kahit na ito ay isang ordinaryong mag-asawa lamang, hindi marami ang makakagawa ng ginawa ni Justin. Bagamat iba-iba ang kapangyarihan at posisyon ng bawat isa, hindi biro ang pagtataya ng iyong buhay para iligtas ang isang tao. Natunaw na ang puso ni Jincel. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi napigilan ng mga babae ang alindog ng lalaking ito. Kung hindi dahil sa hindi naaangkop na timing, magiging masaya siya sa kama kasama si Justin. Matapos ipaliwanag ang lahat, naging seryoso ang mukha ni Justin at nagtanong. Jincel, ngayon na ang oras mo para magsalita. Narinig kong sinabi ni Yuna na sina Mila, Hector, at isang matandang lalaki ang kumidnap sa iyo, tama ba? Oo. Tumango si Jincel. Ito ay si Hector at isang kasambahay na nagngangalang Larry. Para naman kay Mila. Sa sobrang pag-aalinlangan, sabi niya. Bagaman siya ay nag-aalinlangan sa paglabas ng impormasyon, mukhang wala siyang masamang intensyon sa akin. 1521. Oh. Anong pinagsasabi mo? Gustong malaman ni Justin ang higit pang mga detalye. Tila mas inaalala niya ang clumsy girl dahil ayaw niyang maniwala na dumating ito na may masamang intensyon. Paggunita ni Jincel, nang kinidnap nila ako, si Mila ang tumayo para sa akin ngunit sa huli ay pinagalitan ni Hector. Sa lahat ng ito kapag nasugatan ako, lalapit siya at pilit akong pinapakain ng mga healing pills. Minsan, napansin at pinagsabihan siya ni Fernan. Isipin mo iyon. Hindi ko napigilan ang kanyang galit. Pabalik sa sinuman sa mga miyembro ng pamilya Lo dahil sa kapatid niyang iyon, si Hector, at sa iba pang mga elder, sa palagay ko ay kinaladkad lang siya papasok. Pinag-isipan ito ni Justin at bumantong hininga. Baka na-misunderstood ko talaga siya. Sa totoo lang, ang mga taong tulad ko na nakakakuha ng atensyon mula sa lahat ng partido ay higit pa o mas mababa ay mapapansin din nila ang aking mga babae. Hahanap sila ng paraan upang makuha ang impormasyong ito. Sa pag-iisip tungkol dito, isang bagong ideya ang lumabas sa isip ni Justin. O tama. Ang pinakamalaking pamilya na pinakamakapangyarihan sa Zenica ay malinaw na ang pamilyang Ning. Nasa Gilmore ang lahat ng impormasyon ko. At saka, ang nakatagong angkan, ang pamilyang Ning, ay palaging Ning, or Nigel ay palaging nahuhumaling sa aking kapangyarihan. Galit si Justin sa kanyang sarili dahil sa huli niyang napagtanto. Gayunpaman, wala siyang magagawa dahil ito ay haka-haka lamang. Gayunpaman, si Justin ay may malubhang pagdududa tungkol sa pamilya Ning. Pagdating ng panahon, lilinawin niya ito sa kanila. Kung ang pamilyang Nigel ang nag-leak ng impormasyon at nagtakda sa akin na maging kaaway ng pamilya Lo at Fritz, paghiwalayin ko ang pamilya Nigel. Tungkol sa katotohanan na si Gilmore ang biolohikal na ama ni Marian, hindi nagplano si Justin na magpigil kung mapipilitin siyang patayin siya. Tutol man ang kanyang ginang ay hindi siya magdadalawang isip kahit kaunti. Jincel, bago tayo umalis, gusto kong kumpirmahin ang isa pang bagay, isang sulyap ng hangarin sa pagpatay ang sumilay sa mga mata ni Justin. Malamig ang tono niya. Sino ang Samire sa mukha mo? Nahihirapang sumagot si Jincel habang kagat-kagat ang kanyang mga labi. Hobby. Paano kung hayaan mo na lang? Ako. Hindi. Tutol si Justin habang napuno ng kabaliwan ang kanyang mga mata. Alam kong nag-aalala ka para sa akin, ngunit alam ko ang aking mga limitasyon. Hindi ko kayang malaman na ang lalaking iyon ay nabubuhay pa ng ilang araw, oras, o minuto. Papatayin ko ang taong iyon ngayon din. Pupunitin ang kanyang mga ugat, habarin ang kanyang balat at hayaan siyang magdusa nang makita kung paano naputol ang kanyang karne ng pira-piraso hanggang sa masira ang kanyang kaluluwa. Nagiging hindi na siya muling magkatawang tao sa loob ng 1,000,000 taon. Nang makitang nag-aalala si Jincel at ayaw magsabi ng kahit isang salita, malalim na sinabi ni Justin. Kahit tumahimik ka, nahulaan ko na kung sino iyon.
Ang bastos, Hector, tama. Hindi sumagot si Jincel ngunit tumambad sa kanya ang kanyang mga mata. Kinumpirma ni Justin ang sagot. Mula sa kanyang masikasong pagmamasid at pag-unawa sa mga babae, alam niyang si Jincel ang nagsiwalat ng katotohanan. Hey! Ang bastos na young master na iyon ng pamilya Lo. Nabalitaan ko na si Quentin ay may isang anak lamang. Ipapadala ko ang kanyang mga susunod na henerasyon sa impyerno. Alam na imposibleng pigilan siya, hinawakan ni Jincel ang manggas ni Justin. Hobby, napakalakas ng cultivation ni Quentin. Kahit na ang titulo ng Top 10 Masters of the Illusion Realm ay walang kabuluhan, isa siya sa mga pinakamahusay na master sa kanila. Na-master niya ang Luotian Sutra sa isang God tier level at mahusay din ang kanyang mastery sa 5 elemento. Nabalitaan ko na pinagkadalubhasaan niya ang three-legged family na master ng law ng mga miyembro ng No Secrets. Sa loob ng kahit 1,000 taon, pinapayagan nito ang gumagamit na ilabas ang tunay na apoy ng Golden Crow, isang misteryosong apoy na nabuo sa pagitan ng langit at lupa. Mistikong apoy. Pagkatapos ay naalala ni Justin ang Great Ancient Practice Codes na nabasa niya dati. Nakasaad dito na sa mundong ito, maliban sa makalangit na apoy at Xuanshui, mayroong Mystic Flame at Mystic Water. Kilala sila bilang Mystic Flame at Water dahil nabuo sila sa ilalim ng mga espesyal na pangyayari, dahil sa mga espesyal na sining, o taglay ng mga espesyal na espiritual na artifact. Ang kanilang kapangyarihan ay maaaring hindi kasing lakas ng makalangit na apoy o Xuanshui ngunit sila ay natatangi sa kanilang sariling mga paraan. Hindi naman sila mas mahina dahil magkaiba ang kanilang mga katangian kung ikukumpara. Halimbawa, ang lihim na sining ng pamilya yan, ang Northern Dark Eye Soul. Kapag naabot ng isa ang pinakamataas na antas, ang tubig na inilabas ng gumagamit ay itinuturing na Mystic Water. Ito ay hindi kasing lakas ng Ming Water o Raw Water, ngunit katulad ng Koi Water. O isa pang halimbawa ay ang maalamat na Phoenix sa mito. Ito ay nagtataglay ng Phoenix's God Flame, na mas mataas ang temperatura kaysa sa Samadhi True Fire. Sa mga tuntunin ng mapanirang kapangyarihan, ang Ye Fire ay wala kahit saan malapit dito. Ang maalamat na hayop ay tiyak na maalamat. Tulad ng para sa three-legged Golden Crow, isa rin itong maalamat na hayop. Kilala rin ito bilang Limp Crow o ang Godly Bird of the Sun. Ang pangalan mismo ay nagpahayag kung gaano kalaki ang halimaw. Ang dalawang halimaw na ito ay hindi natatakot sa makalangit na apoy dahil taglay nila ang mistikong apoy na kapantay nito. Sumagot si Jincel sa seryosong tono. Oo, sinabi ng mga alamat na ito ay isang sining na pinagkadalubhasaan ng sinaunang panahon pagkatapos labanan ang 3 paa na gintong uwak. Maaaring hindi ito maihahambing sa aktwal na apoy ng 3 paa na gintong uwak ngunit ang maituturing na tunay na apoy ng gininto ang uwak ay nagpapakita kung gaano ito kahusay. Kung hindi, si Quentin ay hindi lamang ang pinakamalakas na master nito sa loob ng 1,000 taon. Nakakaawa lang na si Quentin ay bihirang lumahok sa mga labanan o dapat kong sabihin na ang mga taong gusto niyang patayin ay wala na rito kaya wala akong ideya kung gaano kalakas ang apoy. Naisip ni Jincel sa pamamagitan ng paglalarawan kung gaano kalakas si Quentin ay magiging sapat na para ma-prompt si Justin na muling isaalang-alang ang lahat. Gayunpaman, ang pananabik ay bumalot sa katawan ni Justin. Sobrang kahanga-hanga. Kung mas malakas ang kalaban, mas malaki ang pakiramdam ng tagumpay matapos silang patayin. Ito ay kapakipakinabang din sa aking paglilinang. Ngumiti si Justin. Jincel, ilalabas na kita ngayon. Kung may palabas kita ng ligtas sa Illusion Realm, babalik akong mag-isa para patayin si Hector. Kung may hamarang sa ating daan, papatayin ko silang lahat at saka ka lang umalis sa lugar na ito. Hindi nakaimik si Jincel habang nakalimutan niya na ang lalaking nasa harapan niya ay hindi maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng takot. Ang tanging nagawa niya ay tumango na lamang bilang pagsang-ayon bagamat sa loob-loob niya ay nag-aalala siya. Hindi binalak ni Justin na magsuot ng Fernan disguise at kumilos siya palabas ng pills concocting room. Dahil ang Elder Association ng Pamilyang Law ay tinatrato si Jincel sa ganoong paraan, lahat sila ay nararapat na mamatay.
Nagpasya siyang buksan na lang ang daan palabas na may dugo. Hinawakan ng kamay ng kanyang babae, naglakad si Justin pababa ng hagdan. Si Clyde at ang iba pang apat na elder na may Ming Water Stage sa ikalawang palapag ay nagulat nang makita nila sina Justin at Jincel na naglalakad pababa, lalo na nang si Justin ay nakasuot ng damit ni Fernan. Sino ka? Alam ni Clyde na may hindi tama. Malamig na ngumiti si Justin. Limitado ang espasyo dito. Postahan ako na ang 5 Ming Water Stage Cultivator na ito ay walang lugar na matatakbuhan. Kaagad, ipinatawag niya ang Chaos Cauldron. Isang madilim na kapangyarihan ng kaguluhan ang bumalot sa buong ikalawang palapag, hinihigop ang lahat ng mga table tasks ng sabay-sabay. Ang mga tabletang ito na naging isang malabong sulyap ng espiritual na enerhiya ay isang pampaganya lamang sa Chaos. Ang Chaos na nagugutom at nauuhaw ay nag-scan sa lugar na may 2 pulang mata at tumalon patungo kay Clyde. Nang magkamalay na silang 5 ay hinihigop na sila ng puwersa ng paghila mula sa Chaos Cauldron. Mabagal ang kanilang mga kilos at wala silang matatakbuhan. Ano ba itong nilalang na ito? Sigaw ng isang matanda. Hindi na hinintay na maglabas ng kahit anong armas ang matandang lalaki na ito, bumuo si Justin ng Raw Water Dragon at sunod-sunod silang pinasabog. Ang mga matatandang ito ay hindi man lang nakayanan ang kapangyarihan ng Raw Water dahil ang kanilang True Yuan Protection ay naagnas. Nagsisigawan sila at nagpupumiglas ng masira ang kanilang mga kaluluwa. Namatay sila ng malungkot nang hindi man lang gumawa ng anumang pag-atake. Habang nilalamon ng Chaos Cauldron ang 5 sa kanila, kumikinang ito ng isang nakamamatay na aura. Isang malalim na dagandong ang pinakawala na parang sinasabi nitong hindi napupuno. Ang aura ni Justin ay walang malasakit sa Chaos Cauldron. Pumatay at mabangis. Mabilis silang nakarating sa unang palapag. Sa unang palapag, kakaunti na lamang ang mga matatanda at katulong na may mas mababang paglilinang. Ang 2 matanda na nag-concoct ng mga table tasks ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong mag-react dahil lahat sila ay nilamon ng Chaos Beast. Isa-isa, nilamon silang lahat, kinukuha ang bawat bit ng espiritual na enerhiya na kaya nito. Ang iba ay pinatay lahat ng Purplish Flame Dragon ni Justin. Maging ang mga sangkap ay nasunog lahat hanggang sa naging abo, maliban sa mga mabubuting itinago ni Justin sa kanyang space ring. Ang nakakatakot na True Yuan na pagsupil at ang masamang kapangyarihan ng Chaos na nagmumula sa silid ay nagpasindak sa 2 matatandang nagbabantay sa silid. Mabilis nilang binuksan ang gate para tingnan. Pagpasok sa bulwagan ng unang palapag, nakita nila sina Justin at Jincel na naglalakad patungo sa gate. May nagninangas na lilang apoy na umiikot sa palad ng lalaking iyon. Mukha siyang hindi pamilyar ngunit parang demonyo mula sa impyerno, naglalakad patungo sa kanila na may kasamang ngiti. Samantala, mayroong isang dambuhalang dark green cauldron na naglalabas ng duguan ngunit malabo na aura. Ito ay tulad ng isang tagadala ng sibat na nag-aayos ng ruta para sa kanyang Panginoon. Hindi nagtagal, sumugod ito sa 2 gwardya. 1522. R. Tumakbo. Ipaalam sa mga matatanda at sa Patriarch. Napagtanto ng isa sa mga matatanda ang pangangailangan ng madaliang kalagayan ng kanilang kinalalagyan. Nakakaawa ang kanilang paglilinang kumpara kay Justin. Ha! Sa tingin mo makakatakas ka? Napangiti si Justin. Bago pa makatakbo ang mga taong iyon, ang Chaos Cauldron ay nagbuga ng malakas na higop para hilahin sila patungo dito, at kahit anong pilit nilang kumapit sa pinto gamit ang kanilang True Yuan, ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting lumalapit. Punong-puno ng katakawan, ang Chaos Beast ay sumuntok sa kanilang mga ulo, nilamon ang isa, at pinaghiwalay ang kanilang mga katawan gamit ang hubad nitong mga pangil. Si Jincel, na sumusunod sa likod ni Justin, ay namutla sa gulat. Hindi niya inaasahan na makakabawi si Chaos sa ganoong bilis. Bagamat ang mga cultivator ng Ming Water ay itinuturing na mga elite sa Illusion Realm, ang 2 elder ay wala sa harap ng Chaos Beast. Sa halip na sabihin na ang mga cultivator ng Ming Water ay masyadong mahina, ito ay mas katulad ng mapang api na aura ng Chaos Beast na ito ay nagpapanatili sa kanila na suray-suray.
Bilang karagdagan sa panghihimasok ni Justin, wala na silang panahon para kunin pa ang kanilang artifact. Kung hindi, matagal pa silang makakalaban. Inilabas ni Justin si Jincel sa lugar sa isang kisap mata matapos linisin ang silid. Nang malapit na niyang bawiin ang Chaos Cauldron at umalis, naramdaman niya ang hindi pa naganap na pang-aapi. Naalarma, sumimangot si Justin. Nang maramdaman niya ang kakaibang pagbabago-bago ng kapangyarihan sa likod niya, inihagis niya ang Chaos Cauldron sa kanyang likuran upang harangan ang pag-atake. Sa isang malakas na dagandong, yumanig ang lupa. Maging ang mga gusali ay kumaluskos ng malakas hanggang sa tila babagsak na ang buong angkan ng Lo. Sa ilang segundong iyon, nakita ni Justin ang isang kidlat ng lilang pulang kidlat na tumatawid sa kalangitan at malapit nang tamaan sila. Ang kidlat ay sumalungat sa Chaos Cauldron na nagpinta sa kalangitan sa mga bahid ng pula at lila. Tinamaan ng kidlat, ang Chaos Cauldron ay nagalit, ngunit kumilos ito ng may higit na pag-iingat kaysa dati. Nang makita iyon, si Justin ay namangha. Kung hindi ako nakapag-react sa oras, si Jincel ay nasaktan ng husto, kahit na nagawa kong harangan ang pag-atake. Napakalakas na diskarte at nakakatakot na True Yuan. Na may mukha na kasing itim ng kulog, lumingon siya para tumangala sa langit, kung saan nakita niya ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng berdeng damit. Nasa likod niya ang mga braso, nakataas ang baba sa matayog na paraan. Quentin. Kahit na hindi pa siya nakita ni Justin noon, nasabi niya ang pangalan ng lalaki ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, mabilis niyang napagtanto na hindi niya masabi ang antas ng cultivation ni Quentin. Kahit na ma-assess niya na ang huli ay nasa yugto ng raw water, ang lalim ng kanyang cultivation ay lampas sa kanyang imahinasyon. Kung kailangan niyang ikumpara ang cultivation ni Quentin sa Thea, sasabihin niya na ang cultivation ng huli ay parang isang basong kalahating puno ng tubig. Sa kaibahan, ang paglilinang ng dating ay isang brimming cup. Bukod dito, naramdaman niya na si Quentin ay magiging isang perpektong halimbawa ng isang taong maaaring umaban sa 9 heavenly tribulation mula sa raw water stage. Biglang nakaramdam ng pressure si Justin sa pagmamaliit ni Quentin. Sinulyapan ng suot ni Justin, nagkomento si Quentin sa paraang nanunukso habang nakangiti ng kakaiba. Ang katapangan mo. Well, sa palagay ko napatay mo si Fernan. Ang kanyang pahayag ay bumulaga kay Justin na may masamang pakiramdam. Matagal mo nang alam ang tungkol dito. Brat, mababa ang tingin mo sa akin. Bakit iniisip mo na hindi ako magiging alerto pagkatapos mong gumawa ng kalituhan sa angkan ng Fritz? Paano ko mabibigo na bantayan ang angkan ng lokong teritoryo ko ito? Noon lang, libu-libong cultivator ang lumabas mula sa lahat ng direksyon ng Law Fortress, na inaasahan dahil sa napakalaking pagbabago ng True Yuan. Kung hindi nila ito maramdaman, tiyak na masisibak sila. Sa isang iglap, ang mga elder na may iba't ibang antas ng cultivation ay nagtipon sa likod ni Quentin, habang ang mga gwardya, ang mga collateral na kamag-anak, at ang mga cultivator na humingi ng kanlungan mula sa angkan ng Law ay pinalibutan sina Justin at Jincel. Maging sina Orland, Hector, Mila, at iba pa ay naruroon. Sa sandaling makita ni Hector ang dalawa, sumili ang sama ng loob sa kanyang mga mata. Sa kabilang banda, tinakpan ni Mila ang kanyang bibig sa pagtataka, na naguguluhan sa mga pangyayari. Gamit ang isang kaway ng kanyang braso, ipinadala ni Quentin ang mga sound wave sa buong kuta sa pamamagitan ng True Yuan. Lahat, makinig sa akin. Ito ang magnanakaw na pumatay sa Great Grand Elder, Thea, sa angkan ng Fritz. Ang kanyang pangalan ay Justin, at siya ang manliligaw ni Jincel. Ngayon, gumamit siya ng mga pokona at intriga at pinatay ang aming punong mayordomo, si Larry, at ang aming pinakamatandang elder, si Fernan, na nagnakaw ng mga gamit namin kanina sa kwartong iyon. Siya ang nagnakaw ng mga bagay sa kwarto namin, si Fernan. Dosina ng ating mga elder at cultivator, pagkatapos ay sinubukang ilabas si Jincel dito. Sa kanyang mga salita, ang libu-libong tao sa Law Fortress ay nabigla sa gulat. Si Fernan, ang dakilang elder sa yugto ng Raw Water, ay patay na.
Nang marinig ang kanyang mga salita, si Orland, na nakatayo sa malayo, ay namutla. Bigla siyang natauhan nang tumingin siya sa damit ni Justin. Sa malakas na boses, nagpatuloy si Quentin, ang tusong taong ito ay may malalim na paglilinang at nagtataglay ng Chaos Cauldron. Hindi na kailangang isakripisyo ang iyong sarili ng walang kabuluhan. Paparusahan ko siya ng mag-isa. Ang kanyang utos ay nakakuha sa kanya ng hitsura ng paggalang mula sa mga magsasaka. Kahit na hindi nila masabi ang antas ng cultivation ni Justin, ramdam nila ang pressure na ginawa niya sa kanila. Ang deklarasyon ni Quentin ay nanalo sa kanilang mga puso dahil handa siyang humakbang pasulong at pigilan silang ilagay ang kanilang buhay sa panganib. Si Justin, sa kabilang banda, ay galit na galit sa panloloko ni Quentin. Si Fernan ay kalaban ni Quentin. Bilang patriarch, hindi niya maalis ang una ng hayagan, kaya hinayaan niyang gawin ito ni Justin para sa kanya. Pagkatapos, nagpakita lang siya pagkatapos ninakawan ni Justin ang pill concocting room para mahuli niya siya sa akto. Gamit ang konkretong ebidensya, maaari niyang mapagtagumpayan ang lahat ng iba sa angkan ng law habang inaalis si Justin. Nakangiti, tinitigan ni Justin ang mga mata ni Quentin. Siguradong mataas ang tibay mo. Dahil matagal mo nang nalaman kung ano ang ginawa ko kay Larry at sasalakayin ko rin si Fernan, dapat alam mo na ang asawa mo ay may bawal na relasyon kina Fernan at Larry, di ba? Ha! Ilang taon ka nang nanliligaw, pero naglakas loob kang harapin ako ng hayagan. Hindi ka ba nahihiya? Wow! Nagulat ang mga miyembro ng angkan ng law, nagulat sa paghahayag. Gayunpaman, si Quentin ay nanatiling hindi nababagabag. Nakangiting sinabi niya, gumawa ka ng huling pagsisikap sa pamamagitan ng pagbubuga ng kalokohan. Pinatay mo sina Larry at Fernan, at ngayon ay sinisiraan mo ang aking asawa at kapatid. Sa tingin mo ba maaari kang umalis dito sa isang piraso sa pamamagitan lamang ng pagsasabi? Muli, naganap, sa mga miyembro ng angkan ng law na sinusubukan silang linlangan ng tuso, na si Justin. Sa pamamagitan nito, pinaulanan nila ng nakamamatay na tingin si Justin. Pinagpapawisan si Orland. Ngayong dumating na ang mga bagay sa puntong ito, natitiyak niya na ang kanyang kapatid ay nagpapanggap lamang na walang kaalam-alam dahil si Justin ay walang anumang ebidensya. Sina Hector at Mila ay may mga komplikadong ekspresyon sa kanilang mga mukha dahil ang kanilang ina at mga miyembro ng pamilya ay nasangkot. Para kay Justin, nagulat siya na madaling naiwasan ito ni Quentin. Dahil doon ay hindi siya nakaimik, at inisip niya kung ang huli ay mapagbigay o nag-e-enjoy siyang niloloko. Bigla, kinausap siya ni Quentin gamit ang kanyang truyuan. Brat, minamaliit mo ako. Sa tingin mo ba ay may epekto sa akin si Quincy? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, asawa ko lang siya kung sasabihin ko. Hindi ko siya kailanman tinatrato bilang babae ko, kaya bakit ko papakialam kung sino ang kadate niya? Kung ikaw ay sapat na mataktika, isuko ang tunay na endless resolve, and you entered now my scripture. Teritoryo, hindi ka makakatakas. Walang ibang tao sa angkan ng law ang may mas mataas na cultivation kaysa sa kanya at kay Justin, kaya ang pag-uusap na iyon ay pribado. Nagulat si Justin sa isang segundo nang mapagtanto niyang nawala siya sa itaas. Nagsasabi siya ng totoo. Hindi man lang tinatrato ni Quentin si Quincy bilang kanyang asawa, kaya wala siyang pakialam sa pagiging cuckolded. Nominal lang ang kasal nila. Para akong tanga. Dapat kong malaman na ang isang piling tao na tulad niya ay may matinding pananaw. 1523. Pagtatawid sa kalangitan lila kidlat. Matapos maalala ang kanyang sarili, sumagot si Justin, hindi ba ibinigay ko sa iyo ang banal na kasulatan? Hindi mo ba masasabi ang pagkakaiba ng tunay at peke? Ngumuso si Quentin. Marami kaming cultivation technique sa aming clan, higit sa sinuman sa ilusyonaryong dimensyon. Ang ibinigay mo sa akin ay malinaw na 9-level show cultivation. Sa tingin mo ba isa akong tanga? Nagulat si Justin. 9-level show cultivation. Ano yun? Kapareho ba ito ng Tianyuan fragmented scroll ng Fritz clan ngunit may ibang pangalan? Damn it! Bakit ang Endless Resolve Restoration Scripture ay nasa lahat ng dako?
O baka may espesyal na kahulugan sa likod nito. Dahil alam niyang hindi siya paniniwalaan ni Quentin, hindi siya nag-abalang magpaliwanag, at hindi rin siya interesadong gawin iyon. Pagkatapos, tumingin siya sa likod ni Quentin at itinoon ang tingin kay Hector. Kahit na hindi pa niya ito nakita, nakilala siya ni Justin mula sa kanyang mabangis na ekspresyon at sa posisyon na kanyang kinatatayuan. Sa sandaling iyon, si Hector ay isang patay na tao sa kanyang paningin. Sa pagkakaroon ng matalas na pandama, mabilis na napagtanto ni Quentin kung saan nakatingin si Justin. Nagdilim ang kanyang mukha, at iniutos niya, "Hector, umalis ka." Naguguluhan, nagtaka si Hector kung ano ang ibig sabihin noon ng kanyang ama. "Ha? Sigurado ka bang makakatakas siya?" Sa sandaling umalis ang mga salitang iyon sa kanyang mga labi, tumalon si Justin at sumugod patungo kay Hector. Noon lamang nagising ang huli dahil hindi niya inaasahan na magkakaroon ng lakas ng loob si Justin na patayin siya sa harapan ng napakaraming cultivator at Quentin. Hindi ba siya takot mamatay? Gayunpaman, ang nakakadugo na truyuan na pang-aapi ni Justin ay lampas sa kanyang imahinasyon. Paano nakatagpo ni Jincel ang gayong baliw? Mukhang hindi siya mas matanda sa akin, kaya paano siya nakakuha ng ganoong paglilinang ng corona? Nasa tribulation passing stage na ba siya bago siya isinilang? Nalock ng divine sense ni Justin, nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugad ang natulala na si Hector. Gayunpaman, naghanda na si Quentin ng True Yuan Shield para protektahan siya, kaya napabuntong hininga ang huli. "How dare you ignore my words? Sa tingin mo ba kalaban mo ako sa Chaos Cauldron?" Ngumisi si Quentin. Sa isang pagindayog ng kanyang braso, nabuo ang isang lilang pulang bola ng liwanag sa kanyang palad, at sa sumunod na sandali, isang kumakaluskos na kidlat ang dumausdas pasulong na parang ahas upang hampasin si Justin. Sino ang nagsabi na gagamitin ko ang Chaos Cauldron? Dahil nasaksihan niya ang kapangyarihan ng kidlat, hindi nang ahas si Justin na harapin ito nang nakaharap ang kanyang katawan. Mabilis, isang pag-inog ng lilang apoy ang inihagis patungo sa kidlat. Dahil ang purple na apoy ay ang kombinasyon ng Lee Fire at Koi Water, ang kidlat ay nabasag bago pa man ito nakarating kay Justin. Pula at lila ang kulay sa kalangitan, at ang sagupaan ng True Yuan ay nagpainit sa iba. Maraming matatanda ang likas na umatras ng ilang daang kilometro paatras, dahil sa takot na masaktan. Maaaring orihinal na gamitin ni Justin ang Chaos Cauldron para labanan si Quentin, ngunit pinuprotektahan nito si Jincel, at ayaw niyang tambangan siya ng ibang tao habang siya ay nasa isang labanan. Ngayong nasa harapan na niya si Hector, ayaw niyang bitawan ang perpektong pagkakataon para patayin siya, kung hindi, baka imposibleng mahanap siya muli. Sa isang round lang, mabilis na napagtanto ni Justin ang nakakatakot na cultivation level ni Quentin. Sa teknikal, dahil siya mismo ay nasa Tai Ching Heavenly Lightning Full Cycle, si Quentin, na nasa rurok ng Raw Water Stage ay hindi dapat maging katapat niya. Gayunpaman, ang True Yuan ng huli ay mas malakas kaysa sa mga nasa yugto ng Raw Water. Kahit na ang purple na apoy ni Justin ay mas malakas kaysa sa purple red lighting, hindi ito nagbigay sa kanya ng higit na kamay dahil ito ay tinanggal sa kalaunan. Nang makita iyon, tumakas si Hector. "Huwag kang maglakas loob." Natural, hindi siya bibigyan ni Justin ng pagkakataon. Sa isang mabilis na pag-ikot, pinalabas niya ang isang mas nakakatakot na Blue Fire Dragon. Hindi kailanman malalampasan ni Hector si Justin. Nang maramdaman niya ang mali siya na nagmumula sa kanyang likuran, halos asar siya sa sarili. Gayunpaman, mabilis din si Quentin. Isa pang lilang pulang kidlat ang naabutan at hinaranggan ang asul na apoy na dragon. Isang sunod-sunod na dagandong ang tumunog na nagpapahina sa kapangyarihan ng asul na apoy na dragon. Para itong nilamon ng kidlat, hindi nagtagal ay bumagal ang apoy na dragon. Nakakadismaya iyon kay Justin. Bagamat hindi masyadong malakas ang purple red lighting, mayroon itong kakaibang True Yuan frequency na sumire sa kanyang purple at asul na apoy, na pumipigil sa kanila na magdulot ng anumang malubhang pinsala. Gayunpaman, hindi niya inaasahan ang asul na apoy na tatama kay Hector.
Sa sandaling iyon, naabutan niya ang huli at hinawakan ang kanyang batok. Ako ang kalaban mo. Hindi naging mas mabagal si Quentin habang siya ay nagpakita sa tabi ni Justin sa parehong oras. Ang lilang pulang kidlat ay kumaluskaw sa paligid niya, at naghagis siya ng electric punch na puno ng throwuan patungo sa ulo ni Justin. First time niyang makatagpo ng ganoon kabilas na kalaban. Kung hindi niya kinontra ang pag-atake o pag-iwas, tiyak na matatamaan siya. Sa halip na mag-alala, natuwa si Justin. Nice! Ikaw ang lumapit sa akin. Isang bola ng kulay abo na puting raw water ang nabuo sa paligid niya, dumaan ito patungo kina Quentin at Hector sa dalawang guhit. Tubig raw. Sa ganoong kalayuan, mahirap iwasan ang mga ito. Tila nagulat si Quentin, ngunit mabilis siyang nag-react at naiwasan ito ng mabilis na pagtalon. Ang kanyang paggalaw ay maliksi tulad ng isang bolt ng ilaw. Kasabay nito, ang lilang pulang kidlat ay tumama sa tagiliran ni Justin. Nataman ito, lumipad pabalik si Justin ng humigit kumulang 50 metro habang ang tubig ng roo ay kumalat din. Bahagya pang nakaiwas sa pag-atake, namutla ang mukha ni Hector dahil sa takot. Kung nahawakan niya ang isang piraso ng raw water, tuluyan na siyang nawala. Damn it! Nanginginig sa galit si Justin dahil hindi niya inaasahan na ang kidlat ni Quentin ay hindi lamang magkakaroon ng kakaibang dalas ng panginginig ng boses ngunit maaari ding bumilis. Mas mabilis pa ito kaysa sa kanyang raw water na naging sanhi ng kanyang pag-atake upang hindi maabot ang kanyang mga target at nataman din ni Quentin. Ang kanyang balat at kalamnan ay masakit sa buong katawan at ang bahagi ng kanyang kamiseta ay napunit. Mabuti na lang at hindi makatao ang kanyang pangangatawan kaya hindi siya nasaktan. Paglingon niya, napagtanto niyang sinamantala ni Hector ang pagkakataong makatakas. Mahirap siyang abutin sa maikling panahon. Hinayaan kong maubos sa pagkakahawak ko si Hector ang bastos na iyon. Ang mga mata ni Justin ay nag-aapoy sa galit habang ang hangarin ay pumatay. Ang mga cultivator ng angka ng law ay nanunood ng may kaba mula sa malayo. Nang makita nilang sinaktan ng kanilang patriarka si Justin, tuwang-tuwa sila. Para naman kay Mila, nakahinga siya ng maluwag ng makalayo si Hector. Pagkaraan ng isang segundo, nag-aalala siyang tumingin kay Justin, pagkatapos ay isang hindi maarak na tingin sa kanyang ama. Nakakunot ang kanyang mga kilay, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Bakit? Iyon lang ang magagawa mo, pero naglakas loob kang subukang patayin ang anak ko bago ako. Ni hindi ka makakalabas dito ng ligtas. Ngumisi si Quentin. Ngumuso si Justin. Ayos lang. Pwede kitang patayin muna, tapos iyong anak mong anak. Pagkasabi noon, sumugod siya kay Quentin na may asul at lila na apoy sa magkabilang kamay. Hindi pinabayaan ni Quentin ang kanyang pagbabantay, na umiikot sa kanya ang lilang pulang kidlat. Isa-isa nilang sinaktan ng apoy ni Justin, sinamantala ang pagkakataong atakihin siya. Di nagtagal, lumitaw ang mga network ng apoy at pag-iilaw sa hangin. Ang mga alon ng throwuan ay saysabog paminsan-minsan, na nagiging sanhi ng pag-atres ng mga magsasaka na may mababang antas ng paglilinang. Gayunpaman, pinili ng karamihan sa kanila na sugpuin ang kanilang takot at sakit upang manatili, nabighani at naiinggit sa labanan sa pagitan ng dalawang magsasaka sa itaas ng yugto ng raw water. Kahit na ang purple at asul na apoy ni Justin ay mas malakas, sila ay tatamaan pa rin ng hindi mabilang na mga kidlat. Ang ilan sa kanila ay nakakalat pa sa paligid niya, pinakanakang hinahampas siya. Sa hitsura nito, parang wala siyang kapangyarihan. Si Jinsel, na nakasaksi ng lahat, ay nakaramdam ng matinding pighati. Biglang-bigla, na parang may naalala, sumigaw siya sa langit, "Hobby, mag-ingat." Iyan ang pinaka-superior na diskarte sa paglilinang ng angka ng law, Crossing Sky Purple Lightning. Isang kombinasyon ng mga elemento ng metal at apoy na maaaring makabasag ng halos anumang atake. Tanging isang diskarteng may malawak na hanay ng pag-atake ang makakasupol dito. Nang marinig ang kanyang mga salita, nagkaroon ng epiphany si Justin. Kaya ayon. Muntik na akong mahulog sa pakulo ng matandang ito. 1524.
Sinadya ni Justin na gamitin ang kanyang cultivation para supalan si Quentin, ngunit hindi niya napagtanto na bagamat mabilis, ang kanyang lilang pulang kidlat ay may tiyak na naaabot lamang. Kung sasalakayin niya si Quentin mula sa iba't ibang direksyon, hindi na sila maiiwas ni Quentin. Bagamat hindi ito magiging kasing lakas ng isang puro pag-atake, nag-alinlangan siya na kaya ng kidlat ni Quentin ang nabubulok na kapangyarihan ng raw water. Ha! Marami kang alam. Tiningnan ni Quentin ng malamig si Jincel bago nagtaas ng boses para magsalita. Orland, dalhin ang mga iyon sa itaas ng yugto ng Mingwater upang basagin ang depensa ng Chaos Cauldron. Nakatayo sa malayo, sa wakas ay nahawakan ni Orland ang realidad. Noong una ay gusto niyang makipagtulungan kay Fernan para mawala si Quentin, ngunit ngayong patay na si Fernan, kailangan niyang makinig sa utos ni Quentin na mabuhay. Nang bumagsak ang kanyang tingin kay Jincel, na pinangangalagaan ng Chaos Cauldron, ngumisi siya at inakay ang 100 Mingwater cultivator. Dahil ang angka ng law ay may maraming makapangyarihang mga diskarte sa paglilinang, isang napakaraming kamangha-manghang pag-atake ang dumating kay Jincel, kung saan si Orland ang nangunguna. Ang kulay abong Chaos Energy ay nakatiis sa mga pag-atake ngunit hindi nito maabsorb lahat. Hindi maiwasan, ang Chaos Cauldron ay dumanas ng kaunting pinsala at ang aura nito ay kumikislap. Nakakunot ang noo, naisip ni Justin na kung ang Chaos Cauldron ay mananatili sa defensive stance, dapat itong tumagal ng mahabang panahon. Sa isiping iyon, tinawag niya ang lahat ng Heaven and Earth Restoration Energy, at ito ay nagtipon sa loob niya na parang mabangis na alon. Nakaharap sa purple-red bolts ng kidlat na patuloy na umaatake sa kanya sa gitna ng apoy, gumawa si Justin ng isang higanting raw water shield para harangan sila. Pagkatapos, itinuro niya ang raw water na gumulong sa isang higanting bola na may circumference na halos 10 talampakan. Ang kulay abong bola ay patuloy na umaagos. Bagamat lumalabo paminsan-minsan dahil sa lilang pulang kidlat, patuloy itong lumalaki. Isang pakiramdam ng pangamba ang bumalot sa lahat, at parang nanginginig ang langit at lupa dahil sa kinakaing unti-unting enerhiya. Sa wakas ay naging solemn na ang ekspresyon ni Quentin, dahil hindi niya inaasahan na makakaipon si Justin ng ganoon karaming raw water dahil ang paggawa nito ay nangangailangan ng napakalaking kontrol at malakas na true yuan. Sa ibaba ng mga ito, ang Chaos Cauldron ay patuloy na naglalabas ng kulay abong Chaos Energy, na bumubuo ng isang magaan na kalasag sa paligid ng Jincel upang harangan ang lahat ng uri ng cultivation technique at artifact. Ang mga tunog ng pagsabog ay tila walang katapusan, na nagparamdam kay Jincel na siya ay magiging abo anumang oras sa lalong madaling panahon. Nataranta, natakot siya sa ilalim ng Chaos Cauldron na napakagatlabi. Sa kabutihang palad, nasipsip ng Chaos Cauldron ang marami sa mga bihasang magsasaka ng angka ng law, kaya napuno ito ng enerhiya. Sa sandaling iyon, unti-unti itong umiikot kasama ang Chaos Energy na patuloy na lumalabas, na ginagawang imposible para sa 12-12 ng mga cultivator na makalusot. Si Quentin ay lubos na nagbabantay. Habang patuloy niyang inaatake ang raw water shield gamit ang mga kidlat, iniisip niya kung ano ang ginagawa ni Justin. Noon lang, naramdaman ni Justin na tama na ang oras, kaya sumigaw siya habang inihagi sa ere ang higanting raw water ball. Pumunta ka! Matapos iturok ang core ng higanting raw water ball na may true yuan, bumukas ito at naglabas ng mga patak ng tubig sa ilang daang kilometrong radius. Ito ay iba sa raw water na nagkalat pagkatapos tamaan ng kidlat ni Quentin. Sa halip, ito ay isang malaking saklaw na pag-atake. Walang paraan upang maiwasan ang mga patak, ang mga magsasaka, na umaatake sa Chaos Cauldron, ay tumitig sa itaas ng mga ito ng may dilat na mga mata. Ah! Isang matinis na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng ang unang patak ng raw water ay tumama sa isang Mingwater cultivator. Kasunod nito, ang iba pang mga magsasaka, ay namatay din dahil sa nabubulok na kapangyarihan ng raw water. Sinamantala ang pagkakataon, ang Chaos Cauldron ay buong kasakiman na hinigop ang kanilang enerhiya sa paglilinang. Sa paghusga sa kung gaano kabilis ito nagsimulang umikot, ito ay kapana-panabik. Kasabay nito, si Justin ay tinamaan ng lilang pulang kidlat.
Gayunpaman, hindi siya nito pinatay tulad ng ginawa ng Raw Water sa mga magsasaka ng angkan ng Law. Hindi nangahas si Orland na makipagsapalaran dahil wala siyang antas ng cultivation na maihahambing sa kanyang kapatid. Sa pamamagitan lamang ng pagbuo ng True Yuan Shield sa paligid niya at mabilis na pag-iwas ay nagawa niyang manatiling buhay. Para naman kay Quentin, natanggap niya ang karamihan sa mga patak ng Raw Water ngunit nanatiling hindi nasaktan at hindi man lang natinag dahil sa True Yuan Shield na nasa paligid niya. Gayunpaman, ang kanyang pag-atake kay Justin ay huminto dahil ang kanyang pangangatawan ay hindi makatao tulad ng kay Justin, kaya hindi siya maaaring hindi mabigla sa Raw Water. Hindi umaasa si Justin na ang pag-ataking iyon ay magpapabagsak pa rin sa kanya. Sa isang malawak na saklaw ng pag-atake, ang kapangyarihan ng Raw Water ay mababawasan ng malaki. Ang gusto niyang gawin ay para lang mawala ang istorbo, ang mga magsasaka ng angkan ng Law, at ipaalam sa kanila na hindi ito ang kanilang laban. Nang makitang huminto na ang pag-atake ni Quentin, alam ni Justin na ginawa niya ang tamang pagpili. Halos agad-agad, sinundan niya ang pag-conjure ng 12 ng Raw Water Ball at pag-atake kay Quentin sa parehong paraan. Pinilit na manatili sa parehong lugar at panoorin ang kanyang True Yuan Shield na unti-unting naaagnas, alam ni Quentin na ang mga bagay ay hindi maganda para sa kanya. Ang galit ay sumilay sa kanyang mga mata, hindi lamang dahil sa taktika ni Justin kundi dahil din sa pinatay niya ang marami sa kanyang mga may kakayahang magsasaka. How dare you? Hinahanap mo ang iyong kamatayan. Sa puntong iyon, galit na galit siya para alalahanin ang Endless Resolve Restoration Scripture, at gusto lang niyang tanggalin si Justin. Tikman ng aking 3-legged Golden Crow secrets, ang Golden Crow True Fire. Nagliyab ang gininto ang apoy sa paligid ng Quentin, na naging hugis ng kakaibang ibon na may 3 paa na halos 12 talampakan ang taas. Ang mga pakpak nito ay halos 30 kakaiba ang haba kapag nakabuka. Pinagmamasdan ni Justin ang kakaibang ibon na naglalabas ng gininto ang apoy patungo sa langit, na parang ipinapahayag ang pagdating nito bilang hari ng lahat ng nilalang at dapat silang yumukod dito. Ang malaaraw na ningning ay patuloy na lumalawak sa hangin. Sa paligid ng Quentin, ang maliwanag at nagliliyab na gininto ang apoy ay nagpakalat sa lahat ng mga patak ng tubig ng Roo. Sa sandaling iyon, kumikinang si Quentin na parang siya ang ubod ng maliit na araw. Narinig ni Justin ang tungkol sa cultivation technique na ito mula kay Jinsel, kaya alam niyang ito ang Golden Crow. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ganito pala ito kay Tekot. Ang gayong mabangis na mistikong apoy ay hindi mas mababa sa anumang apoy sa langit. Hindi katakataka na si Quentin lamang ang nakapag-master nito mula sa World Cultivation Technique. Siyempre, alam din ni Justin na nakadepende ito sa antas ng paglilinang ng isang tao. Kung ang isang ordinaryong raw water cultivator ang nakabisado nito, hindi sana sila magpapakawala ng parehong kapangyarihan. Ang apoy sa anyo ng isang 3 paa na gininto ang uwak ay tumili at nagpakpak ng mga pakpak nito. Bagaman ito ay gawa sa mga apoy, ang bilis ng mestiko na apoy ay napakabilis na ang alitan sa pagitan ng hangin ay humantong sa tunog ng mga sigaw ng ibon. Nagulat iyon kay Justin. Sinubukan niyang umiwas, ngunit nasunog pa rin ang isa sa mga pakpak ng ibon ang kanyang braso. Isang ungol ang kumawala sa kanyang mga labi nang maramdaman niyang nag-aapoy at dumudugo ang kanyang balat na para bang pinainit siya ng kumukulong mantika. Gayunpaman, kahit isang ordinaryong paso ng langis ay hindi magdudulot ng anumang pinsala sa kanyang katawan. Hindi nakakaramdam ng ganoong sakit si Justin sa loob ng maraming taon. Sa kabutihang palad, mabilis na nabawi ng Endless Resolve Restoration Scripture ang kanyang balat at tissue, inalis ang mga patay na bahagi at pinalaki ang mga bago. Parang hindi ako makakatagal kung patuloy kong natatanggap ang mga suntok na ito. Minsan pa, may nakilala siyang mas better sa kanya. Dahil pinagkadalubhasaan niya ang Heavenly Fire, hindi siya natakot sa Lee Fire, Samadhi True Fire, at Ye Fire, ngunit hindi siya pamilyar sa Mystic Fire. Ito ay katulad ng isang dayuhang Dao. Dahil hindi niya ito maintindihan, natural siyang masasaktan nito.
Baka sa mukha ni Quentin ang pagkabigla nang makita niya ang mabilis na paggaling ni Justin, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanyang muling pag-atake. Golden Crow True Form, Assembly of 10,000 Birds. Isa-isang lumabas ang tatlong paa na gintong uwak mula sa nakasisilaw na araw. Mula sa malayo, tila 100 sa kanila ang lumitaw at nagkoong habang lumilipad sila patungo kay Justin. Ang lahat mula sa angkan ng Law ay natakot, kabilang si Orland. Para naman kay Mila, may nag-aalalang ekspresyon sa kanyang mukha. Dahil ang kanilang angkan ay halos hindi makatagpo ng isang kalaban, halos hindi sila nagkaroon ng pagkakataong masaksihan ang tunay na kakayahan ni Quentin, kaya ang antas ng paglilinang na ipinakita niya ngayon ay tunay na kakilakilabot. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.